Good evening guys. Before we start for our videos, let's pray muna. In the name of Father, Son, Holy Spirit, Amen. Lord, thanks for the day. I'm from night shift, so nakatulog tayo na maayos. At saka nakagising na maayos, tsaka nakapaglaban na rin. Andito tayo sa labas, nagpapalamig dahil medyo naboboring tayo sa loob ng bahay. So, sobrang lamig sa labas guys. Dito ako sa gilid ng metro station kasi meron ditong tea station sa gilid ng metro station na Discovery Garden. Ayan tayo mga boss. Ayan yung Discovery Garden metro station. Ayun mga boss. Yan sa gilid natin merong ambulance. Laging meron yan dyan. At saka dito yung service natin. Galing sa kapatid natin si Damon. Shout out. Bigay niya sa akin yung scooter niya. At saka mga boss, shout out for my top audience viewers from Brazil. Number 1 pa rin ang Brazil. Shout out to all Brazilian audience top likers and viewers. Second, Germany. Germany, good evening, good morning. Thank you very much for all your support. Third, United States, Nevada, USA. Thank you very much to all my friends there and not my friend. Thank you for your like and views. Maraming salamat sa Pilipinas. Maraming salamat din. Alam kong hindi kayo magpapahuli. Babatiin ko pa rin kayo kahit huling-huli kayo sa mga percentage ng ating viewers at likers. Habol kayo mga kapatid. Kung wala kayong ginagawa, alam ko naman na hindi kayo busy. Karamihan ng ating mga kabayan dyan sa Pilipinas ay may mga mobile. May kanya-kanyang mobile, mga bata man. Kapapanganak lang, may mobile na nilalaro. Mga games dyan. Ang mga magulang, kapatid, mga marites, mga kakilala, kaibigan. Please like, views, and share. Huwag kayong magpapahuli mga bok. Thank you very much to all of you again. And ang pag-uusapan natin ngayong gabi dahil sa sobrang lamig ng simoy ng hangin, I think 5 degrees Celsius yata ngayon. Sobrang lamig. Tsaka alam mo guys, ang kagandahan dito sa Dubai, grabe, sobrang ganda. Alam nyo bang may naka-station talagang ambulance dito, bawat gilid ng metro station. Nakita nyo ba yan? Simplihan lang natin at baka tayo pagalitan. Ayan ambulance. In case of emergency, so napakadali lang sa kanila na tulungan ang mga tao rito sa Dubai, United Arab Emirates. Ganyan sila ka disiplinado at saka kamatulungin at saka prepared sa lahat ng bagay. Binabati ko nga pala dyan sa Davao, parang nauso ngayon ang tanim ransak ng mga pawn shop ngayon dyan. Hindi ako naniniwala na magulo sa Davao kasi may kaibigan ako dyan. Meron akong kaibigan na nakatira dyan na dati kong roommate at taga Davao talaga siya. Kaya walang crime masyado at saka disiplinado ang mga tao doon. Pero ngayon magulat ka, biglang may nakawan, pinasok ang isang pawn shop sa Davao. Hindi natin lingid sa kalaman na ito'y tanim, hold it up. Tanim, pagnanakaw sa pawn shop sa Davao. Dahil malapit na ang eleksyon, alam na, naghahanap sila ng pondo. Ganun lang kasimple yun. Hindi ko sinasabing ganun nga. Ayun lang sa aking spekulasyon. At ang isang robbery person of interest ay nahuli siya at isa siya sa taga Albuera, Lite. Alam na
Alam na, at ang sabi ng mga pulis ay organisadong grupo ang dumali sa pawn shop. Mag-isip-isip kayo mga sir. Huwag kayong magpadalos-dalos dahil Davao ang inyong kinokontra. Dalawa lang ang patutunguhan nyo. Ibaba ang mga armas, ibalik ang inyong nakulimbat na mga ginto sa pawn shop. Sumuko kayo ng matiwasay. Or diretso kayo sa punerarya. Yun lang ang option nyo. Kaya magpakabait kayo mga bok, at saka mag-iingat kayo. Huwag kayong gumawa ng kalukuhan. Huwag kayong gumawa ng ikakapahamak ng inyong sarili. Iba ang Davao. Ang Davao ay isang organisadong pagkakaisa ng mga tao. Kasama ang gobyerno nila, kapulisan, kasundaluhan. Hindi yan Manila. Ang Manila ay kalat-kalat at hindi masyadong organisado ang mga pumuluyo doon. Sa Davao ay nagkakaisa, kaya hindi kayo magtatagal. Hindi aabot ng 1 linggo ay kayo'y matutukoy ng mga kapulisan. Saan man kayo magtatago. Yun yung ang latest news na ating napanood kanina. At nakakabahala na ang Pilipinas kung mahal. Yan ang tatalakayin natin ngayon. Hindi sa nakikimagaling tayo, pero meron tayong freedom of speech, freedom of expression. Ika nga, tayo isang Pilipino. Ang Pilipino ay, ang dugong nananalaytay sa atin ay dugong Pilipino, kaya dapat lang makialam tayo sa mga nangyari sa ating bansa. Narito man tayo sa sa ibang bansa, sa ibayong ibang bansa, saan mang mundo tayo nakakarating, kung saan mundo tayo nandito, naruroon, meron tayong pakialam sa mga nangyayari sa atin sa Pilipinas. Dahil nakakabahala, pati ako sa pamilya ko, ako'y nag-alala. Kahit nasa duty ako, nasa work ako, lagi akong nag-message sa misis ko, lagi kong pinalahan ng mga anak ko, mag-iingat dahil nakakatakot ang mga pangyayari sa Pilipinas. Hindi tulad dati. Hindi ako isang kritiko o kung anumang, wala akong pinapanigan. Ayon lang sa aking mga nalalaman, walang kasinungalingan. Pag ikumpara natin ang mga nakaraan at ngayong administrasyon, ay nakakatakot ngayon. Kriminalidad, droga, kidnapping, rape. Ang bago ngayon ay niransak ang pawn shop sa Davao. Nasaan ang hostesya doon? Nasaan? Panawagan sa mga Pilipino, magkaisa tayo. Huwag tayong matakot sa mga kriminal na yan. Huwag tayong matakot sa mga rapist, sa mga addict. Magkaisa tayo. Tayo mismo ang kumilos. Magkaisa. Ang mga barangay ay dapat maggawa ng isang grupo para bantayan ang kanilang komunidad. Barangay, gumawa kayo ng isang grupo dyan sa inyong barangay para maging matahimik ang inyong mga pumuluyo. Dahil kung alam nilang nagkakaisa ang mga tao sa barangay, sa lugar nyo, ay hindi sila basta-basta gumawa ng mga kalukuhan. Dahil alam nilang nagkakaisa kayo at masusukol sila agad kung gumawa man sila ng kalukuhan. Ganun lang yun. Iba pa rin ang nagkakaisa kaysa natatakot tayo sa kanila. Nakakatakot pag ikaw lang. Pero pag ang namumuno sa barangay, sa lugar natin, sa sinasakupan natin, ay siya ang mamumuno. Hikayatin ang mga nakatira at mga pumuluyo sa lugar niya na magkaisa.
gumawa ng isang account system sa isang barangay. Kuliktahin lahat ng kanilang mga numbers at gumawa ng isang community communication na kung may mga problema ay agad i-text o i-message para ma-actionan agad. Ganun lang kasimple. Kaya panawagan sa mga barangay official, gumawa kayo ng isang community emergency contact sa lahat ng mga nakatira sa lugar nyo. In case na may hinihinalang tao o di kayo may mga kriminalidad o kung ano man, madali may report sa inyo, tapos sabay react. Mag-action kayo, gumawa kayo ng isang grupo sa barangay. Ganun lang kasimple, gumawa kayo dahil ang tax namin bilang OFW ay malaki ang naiambag namin. Hindi ko naman kayo pinupukol. Lahat ng mga Pilipino na nagtrabaho, dugo at pawis ang aming inalay para lang mapasahod ang mga nasa government official. Pera namin yan, buwis natin lahat. Sana gumawa kayo ng tama, ibalik nyo sa mga pumuloyo, sa mga nakatira sa lugar nyo ang katahimikan. Bigyan nyo ng kaginawan at katahimikan ng lugar nyo. Dapat hindi matatakot ang mga sibilyan. Dapat ang matakot ay ang mga loko-loko. Panawagan sa mga kapulisan sa Pilipinas, magkaisa tayo, huwag tayong magpagamit sa mga politiko. Dahil ang mga yan, dadaan lang ang termino nila. Ang termino nila ay 3 taon, 6 na taon. Pagkatapos nan, ay kung gumawa kayo ng kalukuhan, ay may patutunguhan kayo after ng kanilang serbisyo. Ika nga, may kasabihan, kung gumawa ka ng tama, kahit kinuha ka na ni Lord, ay hindi mawawala ang iyong kagandahang loob na ginagawa. So, please, maging mapagmatsyag tayo sa mga kabayan ko dyan sa Pinas. Nakakatakot talaga, nakakabahala. Mas lalo na ako ayaw ko magsalita. Dapat ang sa akin ay libangan lang. Pero sa mga balita na aking napapanood ay nakakatakot. Nakakatakot ang mga pangyayari sa Pilipinas. Kaya lagi kong pinalalahanan ng family ko na mag-ingat. Dahil bilang OFW ay nagsakripisyo kami na sa malayong bansa, lugar. Isang taong hindi namin nayakap ang aming mga pamilya. Tapos mabalitaan namin ang sandamakmak na mga pangyayari ngayon sa Pilipinas na nakakatakot, nakakabahala. Sana naman pakinggan nyo, magkaisa tayong mga Pilipino. Ikalat natin ang video na ito. Please share, like, and subscribe. Magkaisa. Huwag tayong magkanya-kanya. Magkakaisa tayo para sa ikaunlad at ikakatahimik ng ating bayan. Bumoto ng ayon sa inyong nagustuhan at galing sa inyong puso, hindi sa ayon sa pera na inaabot sa inyo. Ganon ang lakaran ngayon. Dati pa. Kahit ako nakatanggap ako dati. Kahit di ako butante, nakatanggap ako, nabuto ako. Bata pa lang ako noon. Pero nung nagkamulat ako'y against sa mga ganyan. Ang boto nyo ay isang prinsipyo ng inyong pagkatao. Huwag nyo ibenta ang inyong prinsipyo. Dahil parang isang kaluluwa natin yan. Katawan natin, pag ibinenta natin ang katawan natin sa demonyo, ibig sabihin, para nating sinunog ang ating sariling katawan, ang ating kaluluwa sa kalayo, sa apoy. Ilang taon nating paghirapan, maghahari ang kadiliman, maghahari ang mga kadimonyohan. Kaya tiisin nyo munang tanggapin ang pera, pero wag nyo silang ibuto. Tanggapin nyo kung tanggapin nyo, pero kung hanggat maaari ay tiisin nyo wala kayong matanggap. Pero ang binoto nyo naman ay karapat dapat para sa lugar nyo, sa barangay nyo, at sa senador at saka kongreso sa darating na halalan. Vote wisely. Alam nyo na kung sino ang mga loko-loko, mga tarantado, at sino yung mga mabubuting tao.
Iboto nyo sila para sa ikakaganda at ikaunlad ng ating bayan. Hindi kayo magsisisi kung ibinoto nyo sila, iboboto nyo sila. Mga boss, yun lang po at masyado nang mahaba ang ating tinalakay. Siya naway biyayaan ang mga kapwa ko Pilipino sa Pilipinas. Ilayo kayo sa mga demonyo, hayop at sa mga kriminal na yan. Ilang tulog na lang sila at kung makabalik ang mga alam nyo na nasa posisyon, magsitago na kayo at alam na kung saan kayo pupulutin. Dalawa lang ang pupuntahan nyo, ospital o sementeryo. Kaya gumawa na kayo kabutihan habang maaga pa. Ito si Kuya Edgar Nicor. Please like my YouTube. Like, share, subscribe for my YouTube channel. Edgar Nicor. Type Edgar Nicor. Jesus loves you. Magandang gabi sa lahat. Magandang gabi, Pilipinas. Bye-bye. Jesus loves you. Mag-ingat palagi and God bless.